Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Naway nasa mabuti tayong kalagayan kasama ng ating buong pamilya at lahat ng mga Kristiyano. Ito ay isang realidad, sabi nating universal truth sa ating pagiging Christian. Bakit nga ba tila magkakahiwa-hiwalay at minsan ay magkaaway pa ang mga Kristiyano? Di ba? Realidad. Kapag ang isang tao ay ligtas na, lahat tayo mga ligtas na sa pamamagitan ni Kristo, siya ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay yung iglesia. Ibig sabihin, kapag nandun ka, ikaw ay saved na. 1 Corinthians chapter 12:13. Siya ay tinataka ng Espiritu Santo. Ayon din sa Ephesians chapter 1:13-14. At ayon sa Romans 8:9, naninirahan sa kanya ang Espiritu Santo. At sabi rin sa Ephesians chapter 4:4-6, iisa rin ang katawan, iisang Espiritu, iisang pag-asa, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat. Pero bakit magkakahiwa-hiwalay? Iba't ibang Christian religion, Christian denomination, at sinasabing body of Christ. Ito yung katotohanan at realidad. Number 1. So, hindi po ako nagtuturo sa inyo ha. Na-realize ko. Sabi rito, ang kaligtasan ay totoo, pero ang kabanalan ay proseso. Diba? Nangyayari yan? Oo, ligtas na ang isang tunay na mananampalataya, pero hindi pa siya perpekto. Ang tawag dito ay sanctification. Ang unti-unting pagbabago ng pamumuhay at pag-iisip ng isang Kristiyano. Kaya, kahit ligtas na ako, ligtas na yung ating kapwa Kristiyano, pwede pa rin magkamali, magtampo, o magmataas at magdulot ng division. Kaya nangyayari yan sa atin. Pero sabi sa Philippians chapter 2:12, ito ang katotohanan work out your salvation with fear and trembling. Nandun na yung kaligtasan, i-work out ito. Di ba? Number 2, hindi lahat ng ligtas ay mature na. Meron ding immature Christian ayon sa 1 Corinthians chapter 3:1-3. May mga baby Christian pa rin. At yan ay realidad. Sabi ni Pablo, kayo'y makalaman pa rin. May inggitan, alitan at pagkakabahabahagi sa inyo. So, ibig sabihin, ligtas tayo, ligtas sila, pero hindi pa lumalago sa pag-ibig at pagkaunawa. Diba? That is realidad sa Kristyanismo. Number 3, may influence and culture and tradition at mga sariling bias. Halimbawa, may Kristiyano na lumaki sa conservative Christian at meron namang lumaki sa expressive Christian. Diba? Yan ay, hindi ko na babanggitin yung iba't ibang religion, pero yan yung conservatism and then expression ng isang Christian. Iisang pananampalataya nila kay Kristo, pero magkaiba sila ng expression ng pananampalataya. So, diba, realidad. Kung hindi sila marunong umunawa sa isa't isa, magiging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay. At ito na nga ang realidad, ito nangyayari. Kahit pare-pareho totoo ang kanilang iisa ang kanilang espiritu at nagsasabi tayo na tayo mga Kristiyano, pero yun ang realidad na talagang nagkakahiwa-hiwalay. Number 4, hindi lahat ng aangking Kristiyano ay tunay na ligtas. Hindi tayo nag-judge pero yan ang isa sa realidad. Mahirap sabihin agad kung sino ang tunay, pero hindi lahat ng nasa church ay bahagi ng body of Christ. Sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will never enter the kingdom. Matthew 7:21. May tares kasi sa gitna ng wheat. Sabi yan ni Jesus sa Matthew chapter 13:24-30. Kaya may mga fake believers na ginagamit pa rin ni Satan para lalong guluhin ang
church. So, realidad yon. Hindi natin hinahatulan yung iba na nasa loob ng church. Lahat tayo ay maaring mayroong ganyang sitwasyon. And last but not least, ang kaaway, si Satanas, ay gusto niya talagang hatiin tayo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 to 11, so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. At isa sa pinaka-aktibong weapon ni Satan ay division. Ang pinaghihiwalay niya, humihina. Kaya kahit totoo ang Espiritu Santo, may spiritual battle pa rin na kailangang labanan ng bawat believer. Ephesians chapter 6 verse 12. Diba? Kaya, ano ngayon ang dapat nating gawin bilang mga Christian? Number 1, syempre, magpakumbaba at magpakatotoo sa pananampalataya. Diba? Magpakatotoo tayo. Hindi solusyon ang sisihan at paghuhusga. Ang solusyon ay lumakad sa katotohanan, pag-ibig at kapayapaan. Kasi wala tayong hindi natin pwedeng hatulan yung bawat isa na kung save o hindi save. Ang Diyos lang nakakaalam niyan. Dan tulungan natin ang isa't isa na bumalik sa puso ni Kristo. Bumalik sa puso ni Kristo. Hindi sa denominasyon kundi kay Kristo lang. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 3. Ang hulugan, kung iisang ulo, dapat magtulungan ang katawan. Iisa si Kristo, iisang ebanghelyo, iisang layunin, ang dalhin ang mabuting balita sa lahat ng tao. So, nawa naintindihan natin po na kung sakaling nangyayari man yan, dahil nga sa ating mga salik na yun. Basta magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At sabihin natin na mag-usap-usap patungkol sa ganon, sa maayos na pag-uusap. Lahat naman tayo ay nagsimula from immaturity to become mature. Ibig sabihin, medyo noong panahon, dahil tayo ay mga immature pa, but basically noon, alam natin na tayo ay ligtas na, and then, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga kaalaman, at yun naging dahilan upang tayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero habang tayo ay nagkakaroon na ng tinatawag na maturity, habang tayo ay nagiging mature na, nagkakaintindihan na tayo, nagkakaunawaan na, pumapasok na tayo ng matinding pag-ibig. Dahil nga, meron tayong iisang katawan, iisang espiritu, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos na sumasalahat sa ating buhay. So, praise God. Amen. God bless you.